Sa Ebanghelyo, Martha is asked to prioritize Christ above all things. Bagamat siya ay masaya sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ngunit siya ay napagod. Si Maria ay mas piniling makasama ang Panginoon. Kaya ang wika ni Jesus kay Maria na huwag masyadong maging aligaga sa maraming bagay. Kailangan niyang magpahinga at manatili sa kanyang piling. This behavior sounds familiar, am I right? Wala namang problema sa ginawa ni Martha because her intention was good. Pero huwag niya sanang kalimutan ang maglaan ng panahon kapiling sa Jesus. And for this, we are reminded to coordinate and integrate the two different models of Christian life. Ang maglingkod sa Panginoon, subalit huwag kalimutan ang maglaan ng oras sa Kanya. And for this, the liturgy invites us to reflect three things. First is the importance of prayer. Hindi naman problema ang aktibong pamumuhay o maging sa ating misyon. Ngunit isang natatanging paalala, ang katotohanan na ang tanging talagang kailangan ay isang bagay, pakikinig sa salita ng Panginoon. Dahil mas lalo nating napapatatag ang ating ugnayan sa Kanya. Ito rin ay nangangailangan ng panalangin dahil sinusuko natin ang ating sarili sa Kanya. Because prayer is our expression of faith. Prayer is our connection. It's our connection with God. O mas lalo nating napapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya ang mas mahalaga ay ang aktibong pakipag-usap sa Kanya. Dahil mas lalo nating nakikilala ang Diyos at mas madali sa atin na tahakin ang landas ng buhay ng kabanalan sa kabila ng hamon at mga pagsubok na mayroon tayo. Pangalawa, importance of rest or resting. Sa Panginoon lamang masusupungan natin ang totoong kapahingahan and enjoy the real presence of Christ in the Eucharist. St. John Paul II says that the Church draws her life from the Eucharist. Humuhugot tayo ng lakas at buhay sa Eucharistia. Because in the Eucharist, we receive the body and blood of Christ and we commemorate the Paschal Mystery. Tayo ay nagiging isa or united sa ating simbahan dahil tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Actually, maraming gustong sabihin ang Panginoon sa atin. That is why we need to seek those moments of silence and peace by resting with our Lord. Pangatlo, importance of service. And all of us are called to serve. Lahat tayo ay tinawag na maglingkod. Bagamat ginawa ni Maria ang pinakamagandang bahagi, ngunit dapat din nating tandaan na tayo ay may pananagutan sa iba. Imposibleng mahalin mo ang Diyos nang hindi ka nagmamahal sa iyong kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa ay dapat magkasama. At ang utos na ito ng ating Panginoon ay dapat isabuhay, hindi sa pamamagitan ng anumang relihiyong gawain, ritual at ideolohiya. Ngunit higit na mahalaga ay dahil sa ating pag-ibig o pagmamahal sa kapwa. Meaning, we give ourselves to others especially for service. Remember that out of love, Christ gave Himself sa atin. He let Himself crucified on the cross. Ito ay dahil gusto niyang bigyan tayo ng buhay. Alalahanin natin na dahil sa pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoon, tayo ay nailigtas. Hinayaan niya ang kanyang sarili na ipako sa krus upang tayo ay bigyan ng buhay at pag-ibig. St. Augustine says, Martha's life is our world. Mary's life is the world we hope for. Let us live the one here with righteousness to fully obtain the other one. Ang buhay ni Martha ay ang ating mundo. Ang buhay ni Maria ay mundong inaasahan natin. Maging mabuti at isabuhay ang salita ng Diyos na napapakinggan natin araw-araw o linggo-linggo. At sa pagdating ng panahon,
we will be blessed at makakapasok tayo sa pinapangarap nating kaharian ng Diyos. Sa mga halimbawa ni Lazarus, Maria at Marta, magawa-nawa natin ang misyong ibinigay ng Diyos, ang tumulong sa kapwa at maging instrumento ng kanyang awa.